Hello mga ka-parenting! Thank you for tuning in to this channel and also thank you for watching this video. At bago tayo pumunta sa main event ng ating video for today, tingnan muna natin, panoorin muna natin ang video clip na to. Ako'y magbuot. Pagka baka imong utok, asa man imong utok, asa imong utok. Nagtarungon ta kag istorya nga kalma di ka kasabot. Wa nimo natilawan diri dito nimo matilawan. Pagod pa kay ang alin na. Bitaw kay paki. Batasan tarungon pag istorya ginhatag imong gusto. Nang umong bak sugay ka mo tubag. Abnormal ka? Ano mo tubag magay una na isisihon ra ko nimo tubag? Ha? Baga man kamig na. Sige, bunali ko ana, sige. Bunali ko. Musukol ka nako. O ayan, ano ang mga nakita nyo at ano naman yung pakiramdam mo? Sa malamang, maaari ngayon ay galit ka, ikaw ay nalulungkot, at halo-halo yung ating pakiramdam. So for today's video, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga iilang techniques, kung paano ba natin ituturo sa ating mga anak ang obedience o pagiging masunurin at ang pagbibigay respeto. Ang tanong, dapat ba bang ituro yan? Of course, ang sagot dyan ay yes, dapat lang dahil ang pagiging masunurin o obedience is not an automatic thing to do. Ang akala ng lahat kapag nasigawan mo na yung bata at natakot at sumunod at that instant, isip natin o inaakala natin yun ay nagiging masunurin na. Kung kaya napakahalaga na bigyan natin ng training ang ating mga anak kung paano ba sumunod o paano ba ang obedience na may pagrespeto. So here are the 5 things that you can do in order for you to train your child on how to obey with respect and not out of fear. Una, make clear rules. Kapag may mga bagay, actions o kaya naman mga behaviors, sa tingin mo very or major issue ito sa inyo, be intentional. Umupo agad kayo with your kids, makipag-meeting kayo kasama ang anak ninyo. Gumawa kayo ng inyong mga patakaran o mga rules and allow your kids to reflect muna. Ano ba yung kanilang mga ginawa? Ano ang impact dun sa kanilang ginawa at bakit hindi mo nagustuhan yung kanilang mga ginawa? You must explain it clearly to them para alam ng mga bata kung saan galing yung hugot mo. You allow also your children to express their ideas at dapat mo rin silang pakinggan. Ito reminder lang kapag gumagawa kayo ng mga rules, make it sure na hindi siya mahaba, hindi siya komplikado, dapat ay madaling maalala at ayon din ito sa kakayahan ng bata, consider also yung kanyang edad. Pangalawa, kapag nagkakamali ang bata, kausapin mo muna at gumamit ka ng mga processing questions para maintindihan ang konteksto ng problema. Kapag may nakita kang disobedience, huwag mong agad paluin o magbigay ka kaagad ng punishment or consequences. Kalma ka lang muna, bigyan mo muna ang sarili mo ng time and space para makapag-isip. Kausapin mo muna at i-process mo yung anak mo gamit ang mga tanong na ito. Ano ang ginawa mo? Ano ang nararamdaman mo? Alam mo ba ang kamaliang nagawa mo? Ano ang mga pinagsang-ayunan nating patakaran tungkol sa misbehavior na ginawa mo? Sa ganitong paraan ay matututo ang bata sa kanyang kamaliang ginawa at siya mismo ay magkakaroon ng self-reflection at magbibigay siya ng commitment to improve himself or herself. Pangatlo, kung talagang kinakailangan mong magbigay ng consequence like pagpalo, ay huwag itong gawin sa public, dapat nasa loob ng bahay at dapat kayo lang ng anak mo. May mga pagkakataon na talagang grabe or sobra na yung disobedience or disrespect at misbehavior na nangyayari. Kagaya ng halimbawa, pagsagot at pagsigaw at walang pagrespeto sa kanyang mga magulang na ang nangyayari. Ang pagpalo ang isa sa pinakamataas na consequence na maaari mong ibigay sa bata. However, remember, there are certain rules that you have to follow kung kailangan mo itong gawin para iiwas at umiwas ka sa pang-aabuso. Una, huwag mong gawin kung ikaw ay galit. Pangalawa, dapat nasa isang lugar lang at walang dapat nakakita na ibang tao, kahit kapatid o kahit asawa mo. Pangatlo, kailangang explain mo sa bata bakit kailangan mo itong gawin. Pang-apat, gumamit ng sinturon at ang pagpalo ay paluin siya sa may puwitan at isang beses lang. And make sure na yung bata ay nakakaramdam ng hapdi. Ang 5, bigyan ng pagyakap ang bata and allow the child to reflect and to commit
for improvements. Tanong bakit may hapdi? Kailangang maintindihan ng bata na sa totoong buhay, ang paglabag sa batas ng lipunan ay may masakit na kaparusahan. Ito mahalagang pakatandaan, hindi dapat aabot sa physical abuse. Dahil kapag ito ay nangyari, ikaw mismo na magulang ay magagawaran ka rin ng isang matinding kaparusahan according sa ating batas. Pang-apat, magkaroon ng pagpapaintindi sa bata ng disobedience ay magdadala sa kanya sa kapahamakan. Ang parusa sa hindi pagsunod o paglabag sa batas ay hindi nakakatuwa at ito ay napakasakit. Make it a habit na paulit-ulit mo itong ituturo sa anak ang mga prinsipyo ng obedience and respect. Your role as a parent is to make sure that the child was able to internalize the value at isasabuhay niya ito. Panglima, always give affirmation and validation sa mga positive o mga magagandang ginawa ng anak mo. Huwag kang tumutok sa mga negative o kaya naman pagbabantay lang sa kung ano mga kamalian na maaaring gawin ng anak mo. Mas priority mong bantayan kung ano yung kanyang mga improvements at mga magagandang ginawa. Bigyan mo ng pagpuri or affirmation yung bata kapag may mga improvement or mga ginawang positive. Ang sa gayon ay magkaroon siya ng motivation sa kanyang sarili na maging consistent at maging constant yung behavior na yun at magiging habit niya ito habang buhay. Affirmation will also build self-confidence at ang pagtitiwala ng bata sa kanyang mga magulang. My encouragement sa lahat ng mga nanonood ng video na to is that bigyan mo ng priority at pagtutok ang pagtitrain sa bata on obedience and respect. Ito ang pinaka-base form sa lahat ng mga pag-uugali para maging matagumpay ang bata sa kanyang buhay. If you are learning from this video, please click the share button and don't forget to subscribe in our YouTube channel and see you in our next video.